Tsaka ng lighting, be. DJI mic ako ganyan. So alam nila, ay nagva-vlog si Bakla. So, hey guys, so we are going to Intramuros. I am currently parked behind Palacio del Gobernador. Malapit to sa may, ano tawag dito? Manila Cathedral, along Arzobispo Street. Pagpasok ko, may nakita ko agad na nag-aalok ng parking. Nagpark na agad ako. Hindi ko pa alam kung magkano yung parking, pero nag-abot ako ng tip dun sa magbabantay dahil hindi ko kabisado yung security situation dito. So, lakad na tayo punta ng magsa-start tayo sa Manila Cathedral. So, dyan pala ako nag-park. Rural Bankers Association of the Philippines. Let's cross the street. Ganda. Buti na lang, medyo ako limlim na. Hopefully, hindi umulan. So, wala lang. Ganda. Pasok tayo. Dito na tayo sa may harapan mismo ng Manila Cathedral. Pasok tayo. Kaso lang di ko alam kung pwede yung camera sa loob eh. So tignan ko muna. So yun na nga, may kasal. So hindi tayo makakalapit. Pero ganda guys. Hanggang dito lang tayo sa mga souvenir shop. Tara, labas na tayo. Tsaka ng lighting, be. Actually, ang dami nag-offer ng guided tour. And marami nag-offer sa akin kasi may DJI mic ako ganyan. So alam nila, ay nagva-vlog si Bakla. So nag-offer sila ng tour. But no, carry lang. Okay lang ako. Ito yung ayuntamiento na I believe is now the Bureau of Treasury, I think. Ayan yung ayuntamiento. So ito yung gilid ng Manila Cathedral. I'm walking towards San Agustin and I haven't been to San Agustin in a very long time. So hindi ko na nakita na tinanggal na yung parking lot sa harapan. So makikita ko siya today. And I believe merong mga new stuff dito sa Intramuros, like yung parang ano ba yun? Basta may maraming bago, so tingnan natin. Also napansin ko pala, hindi to pedestrian lane before. Itong mahabang kalsadang to, wala lang. This is, hindi ko alam kung recent ba to, pero magandang initiative to na may walkable street dito na wala kang kakalabaning mga sasakyan. Ang nga lang, siguro wishlist ko lang, sana yung mga kawad ng kuryente na nila, i-bury na nila sa underground para magandang tignan, diba? Sayang naman. Ito Plazuela de Santa Isabel. Tignan natin kung ano meron. Ito pala yung guys, ito pala yung Memorial Manila 1945. This is the in honor of the victims ng liberation of Manila. So ito siya. Dito siya sa may area na to. Actually, yun yung isang gusto ko puntahan kasi alam ko bago yun. Pero tignan ko muna. So buti na lang may signages. Tama yung hunch ko. Nandito yung Museo de Intramuros, yung bago. Isa doon sa mga bagong nabanggit ko. This used to be a church, pero nagbago na siya. Iniba na nila yung structure. So I believe yan siya. Try natin siyang pasukin. This is the Museo de Intramuros. Tapos ito yung alam ko din to. Parang old site, historical site. Tingnan natin. So guys, this is the former site of the Ateneo de Manila, the Ateneo Municipal, from 1859 to 1945. So I think they partially restored the facade, but the inside is now I believe an event venue. So at least partially restored. It's a good thing, I guess.
So, dito siya in front of the Museo de Intramuros. So, it's just, I think parang in between siya ng Manila Cathedral and ng San Agustin. Kasi papunta ako ng San Agustin. Pero na-sidetrack muna ako going here. Pasok muna tayo dito. And guys, we're now inside the museum, the ground floor. There's actually a first exhibit doon sa entrance kanina. Parang women of virtue, mga women saints. Kaso lang, bawal ang videos. Dito daw pwede, pero bawal ang flash photography and bawal sa taas. So, meron siyang parang areas pa doon sa taas. Guys, ang ganda dito. Nakakatuwa. I believe this is an old church that they restored and converted into a museum. Ang ganda niya, guys. Sobra. Galing. Diba? Meron tayong mga ganitong klaseng mga museums dito sa Pilipinas that we can be proud of. Wala lang, nakakatuwa. Ang amazing. They were able to restore it. You know, hindi man restored as a church, but restored nonetheless. Ay, ito kaya yung old church. I wonder kung ito yung old church. Wow. Kasi siguro ito yung old na na bell post-war period. Ang ganda. So ito nga siguro yun. Pero dahil nga completely destroyed siya, this is like a complete rebuilding of the building. Grabe. There are quite a lot of artifacts na ganyan. Pero ang mostly makikita nyo dito, ang unang-unang makikita nyo are religious artifacts. Because, well, this was a church. So, kinda expected naman. Itong retablo na to, actually nakita ko na nga siya kanina. But, akala ko dito siya. Apparently hindi. This is from Cebu. Nakalagay from San Jose Recoletos, Cebu. Cool. Ang ganda niya, guys. So parts of this building pala still stood. Tapos, ayan na-reconstruct from yung ayan, ang galing. Kaya pala. Okay, so hindi to parang replica na lang. May parts na original pa din. Nakakatawa naman. Ang galing that they were able to do this. And itong church na to is the church for Ateneo. In honor of St. Ignatius de Loyola. Ang galing. Kalabas na tayo ng Museo de Intramuros. Actually, meron siyang paid area na 150 pesos na hindi na natin pinasok. It's more religious artifacts, more on parang introduction of Catholicism in the Philippines. Parang ganun yung description nila. Hindi na ako pumasok. Okay na ako dun sa parang free area sa baba. So, you can enjoy and learn a lot from yung free area pa lang. So, punta na tayo sa may San Agustin, but before that, gusto ko makita yung harapan ng restored na area ng church. Ito yung Ateneo Municipal or parang yung mission house yata. Kasi Ateneo Municipal yung kabila. So basically yun, ito at saka to is yung parang compound ng Ateneo before. So, punta na tayo ng San Agustin. Lakad na tayo. Actually, lahat lang naman dito sa Intramuros, walking distance lang. So, welcome to San Agustin Church and the Museo San Agustin beside it. So, we're gonna try if we can enter the museum if it's open. Hopefully it is. And silip na rin tayo sa church.
Pasok tayo. Totoo. Hindi na tayo haharap kasi baka... Yan pala yung harap ng church. So, pasok na tayo dito sa museum. Ito. Yung fees nakalagay dito sa harapan. Sorry, ang ingin ng Jisoo Life. Adult, 200 pesos. Okay. So yun guys, we are now inside the museum and the entrance is 200 pesos. So, let's look inside. There's a lot of religious artifacts here. Well, precisely because it's a church. So, tara, pasok tayo. Antesala, Pioneers of Love. There's quite a bit of artwork actually here. Tara, pasok tayo. Wow. Galleon. The Acapulco Manila Galleon route. The Galleon Nuestra Señora del Pilar. Cool. Ang mga dala ng mga galleon sa Pilipinas. Ooh. So this room is dedicated to yung galleon trade and yung mga dinala nila dito sa Philippines. Of course, including a lot of religious imagery and religion itself. Na-strengthen yung religion sa Philippines because of the cross-Pacific trade. So, pasok tayo dun sa next gallery and I think may audiovisual presentation. So, hindi ko lang alam kung pwede ko siya ma-videohan. The 27th of April, 1565, Father Andres de Ordonez and 4 other Augustinian friars arrived in Cebu, Philippines. There was found the image of Santo Niño. It was a gift from a gentleman to Queen Juana, presented during her baptism, along with a candle. So the audiovisual presentation inside the room is mostly about the history of the Augustinian friars in the Philippines. Hindi ko na masyado na videohan, parts of it lang. So, tara, tingnan natin kung saan pa tayo pwede pumunta dito. Guys, ang ganda naman ng courtyard dito sa gitna. Very peaceful and serene. So we're walking along the halls of the convent, I believe. It's generally peaceful dito. Maliban na lang kung may mga like bagets. Nonetheless, ang sarap ng ano dito. Hindi siya masyadong mainit. Mas mainit sa labas. Dahil may courtyard, yung hangin na iikot siya. So guys, this is their crypt. Hindi ko lang sure kung anong tawag dito. Basta, ano siya, basically resting place of the dead. And there are more religious artifacts inside. Actually, ang dami. And ang dami rin religious artwork along the halls. So if you're a huge fan of religious imagery, you're gonna love this museum. There are a lot of mga artifacts. Napansin ko lang daw a lot of the parang mga artifacts na nandito are not from here. Meron ako nakita from Chaong, Quezon, from Cebu. So, ano sila, mga dinala na lang sila dito. Well, I guess partly because this was damaged during the war. So, diba? Ito ang ganda. Retablo ba yung tawag dito? Tama.
altar. Baroque altar. 18th century. From Pakil, Laguna. The altar front from Sasmuan, Pampanga. St. Catherine, St. Monica from Bacolor. St. Augustine and St. Monica from Apalit. The Calvary from Bataan and St. Peter and St. Paul from Habitak, Laguna. So halo-halo na siya. Ganda, guys. Mukhang ano to, donated from, ito nakalagay, Doña Carmen Zaragoza Rojas and Don Luis Maria Araneta. Tama, ayan na nga. This altar was reconstructed here in 1976 by Don Luis Maria Araneta. Galing. Ayun, tapos pinagsama-sama yung mga santo from different places in Luzon. Ganda, guys. So this is right beside the church. Rinig yung kasal. Actually, yung mismong altar nga may opening dito eh. Pero naka-gate siya. Wala na, ang peaceful dito. Ganda. And hindi ko na na-videohan pero there are more religious imagery in one of the videos. Galing. Ganda. Worth a visit. Worth the 200 pesos entrance fee. So hindi na ako nakapag-video dun sa ibang rooms. There are a lot of religious imagery, mga religious artifacts, mga santo dun sa ibang rooms. Kahit Sunday, wala masyadong tao. Pag weekday, hindi ko lang alam kung baka maraming field trip siguro. I don't know. Itong courtyard, very peaceful. Sarap pang ikot. So, I think worth naman yung 200 pesos, especially if you wanna know about the history of Catholicism in the Philippines. Yung mga Agustinians, paano sila nakatulong sa sa pag-build ng Pilipinas. Wala lang, nakakatuwa. And yung isang pasilyo right beside the church, wala lang, nakakatuwa. Ito yung gitna. Tapos ayun yung belfry. Ganda. Ganda niya. Yan, so labas na tayo ng San Agustin. And ang next kong pupuntahan is pabalik na ako dun sa area ng Manila Cathedral kasi punta naman tayo ng Fort Santiago.